itong shabu is very easy to cook. At sabihin ko, ang tubig na ginagamit dyan sa paggawa ng shabu, tubig ng baterya. Oh. Lason ngayon. No? Kaya papasok yan sa utak ng hindi naman alam kung anong gagawin nila sa buhay. Why do you have to? Nakikita naman nila sa TV what's happening to... nakikita ninyo sa... right before your eyes. Nung nangyari sa mga anak natin, sa mga taong na pumasok dyan sa bisyo na yan. At papasok sila. So, pagka useless na yan sila, that is what is happening in so many parts of one country. Panoorin mo lang YouTube, punta ka sa internet, YouTube. Addiction in, maghanap ko ng lugar sa nila. Lalabas yun. It could be anywhere in the major cities. And they are so passionate about the killings of criminals. Human rights. How about the human rights? Papaano yung human rights na biktima? Yan ang tatanungin ko sa inyo. Human rights about the criminals. Then, how about the thousands and thousands of people becoming addicts and reduced to uselessness? Paano yan? Itong pamilya mo, ito ka. Magprangkahan na lang tayo. Ito isang pamilya. Especially mayaman o mahirap. Pagka isang anak dyan o dalawa nagka-problema sa droga, that family becomes dysfunctional. Magulo na. Away na mag-asawa niya, anak, sisihan na. Ngayon, minsan yung binubugbog na yung asawa, pati mga anak. So, in desperation, walang kita, walang trabaho, lalo na yung ama, ang tinamaan, wala na. So, the wife sometimes, or many times over, ating mga kababayan will go to the recruitment agency to be deployed in the Middle East. No specific country. But doon, marami na, wag na lang tayo magbulahan yung naging house, parang maids doon. Nire-rape, binubugbog, umuwi dito minsan. Alam mo bakit? Minsan, karamihan, basa ba niyo sa newspaper? Walang nag-suicide na bumaba. Tumatalon sa bintana, diretso yan. Takbo. Pagbagsak. Why? Sarado yung bahay. Nakalak yan. So, ang mga ating mga anak na babae, nanay, kapatid, in total desperation, they commit suicide. Kaya, tumatalo na lang sa... And they stay there for 3 to 4 years, sending money to the family, hoping, umaasa siya, na yung pera napapadala niya, nare-remit niya dito sa pamilya niya, gagamitin ng asawa niya para sa mga anak. After 3 or 4 years of brutality and rape and hardship and being a slave, ang average na tulog nila dyan,
is 3 hours. Yeah. Magtanong ka kung sino. Oo. 3 hours. For 4 or 3 years, 3 hours, trabaho yan sila. Magpalinis siya sa bahay niya, amo niya. Yung son-in-law niya o daughter-in-law niya, magpalinis rin sa bahay niya. So yung pobre, kung dalawang pamilya magtatlo, lilinisan pa rin niya. So pagbalik niya doon, 1:00, 2:00. Matulog siya, 5:00 gigising na siya. Kaya, that is what is raging in my heart. Galit. Ginaganon ang puso ko sa nangyayari sa Pilipino. That's true, Mayor. Sinabi ko sa iyo, I am here because I love the Filipino. Yeah.